Hinipa ng malamig na hangin mula sa silangan, ang makitid na mga eskinita ng isang slum malapit sa pier ng Tacloban. Bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog nito ay parang kalansing sa mga kalawangin na bubong sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste. Ang maruming tubig at mga basura ay rumaragasa, sumasalamin sa deformed na mukha ng isang syudad na nakalimot na sa mga tao sa gilid. Sa isang maliit na kwarto na may sukat na 6 metro kwadrado, pinapalakas ni Alona ang hangin para sa kanyang 8 taong gulang na anak na si Miguel. Nakahiga ito sa isang kama na gawa sa mga kahoy na malupit at payat na katawan. May pulang pisngi dahil sa lagnat. Ang pawis ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang noo at marahang umungol siya. Mama, masakit ang ulo ko. Ipinatong ni Alona ang kanyang kamay sa noo ng anak. Naramdaman ang init na parang apoy. Ang puso niya ay mabilis ang tibok at ang kanyang lalamunan ay tila na black. Magtiis ka muna, Miguel. Hahanapan kita ng gamot. Tahimik niyang sinabi. Pero alam niya rin na iyon ay isang walang saysay na pampatibay loob. Sa isang sulok ng kwarto, natutulog si Rina, ang kanyang 4 na taong gulang na anak na babae, sa isang manipis na banig. Ang tunog ng ulan at ang ubo ni Miguel ay nagpapabigat sa hangin. Sa dingding, ang litrato ng pamilya na naging dilaw ang araw na si Alona ay ngumiti ng maligaya sa tabi ng kanyang asawa na si Rico. Nangako si Rico na babalik pagkatapos magtrabaho sa Manila. Ngunit 3 taon na ang lumipas. Wala ni isang sulat, wala ni isang perang ipinadala. Ngayon, si Alona na lang at ang kanyang 2 anak ang nagpupumilit mabuhay araw-araw. Ang kwarto ay amoy mabaho ng mga basang damit na pinalondri. Ang mga kamay ni Alona ay magaspang, madilim dahil sa sabon. Nagalondri siya para sa mga mayamang tao sa sentro ng syudad, isang lugar kung saan ang mga gusali ay puno ng mga ilaw hanggang gabi, na ilang kalye lang ang layo mula sa kanyang mundo, pero napakalayo na. Sa isang kahoy na estante, isang bote ng tubig at kaunting bigas na lang ang natira. Alam niya na bukas ay wala nang makakain, pero sa ngayon, ang alalahaning iyon ay hindi na kasing halaga ng mahina niyang anak. Diyos ko, bulong niya. Ang 2 kamay ay nanginginig habang nakapatong sa dibdib ni Miguel. Huwag mong kunin ang anak ko. Habang ang ulan ay lalakas pa, tila ang langit ay umiiyak din kasama niya. Ang tubig ay dumadaloy sa ilalim ng pinto, umaabot na sa sahig. Kumuha siya ng balde para saluhin ang tubig. Pero hindi pa rin tumigil ang ulan. Ang hangin ay umaalon sa dingding ng bakal at ang lampara ng langis ay kumikislap. Ipinapakita ang anino nila ni Miguel at Rina sa pader, isang malungkot na larawan ng kahirapan, mahigit kalahating gabi. Tumaas pa ang lagnat ni Miguel. Naguguluhan siya. Hinahanap ang lahat ng sulok ng kwarto. Walang laman na wallet, walang laman na bulsa. Sarado na ang botika. Ang klinika ay higit sa 2 kilometro ang layo at ang bawat hakbang patungo sa labas ng bahay ay may kapalit. Hindi niya kayang iwan si Rina sa gitna ng gabi sa isang bahay na may tubig na dumadaloy. Bumagsak siya sa sahig, niyayakap ang kanyang ulo at hindi tumigil ang luha. Miguel, anak, huwag mong iwanan ang mama. At narinig niya ang tunog ng ubo, ang mahina niyang pag-ungol. Mama, malamig ako. Hinugot ni Alona ang kumot at niyakap si Miguel. Ang hininga ni Miguel ay humihina, parang isang manipis na sinulit bago maputol. Isang malakas na kulog ang dumagundong mula sa langit. At pagkatapos, tok-tok-tok, may narinig siyang kumatok sa pinto. Nagulat si Alona. Sino pa kaya ang magtutungo sa ganitong oras sa lugar na ito? Binuksan niya ang pinto at nakita ang isang babae na nakatayo sa ulan. May malaking itim na payong na nakatakip sa kalahating mukha. Sa ilalim ng ilaw ng poste, ang kutis ng babae ay maputi. Ang buhok ay nakapusod at ang suot ay marangyang coat. Lahat ng iyon ay kabaliktaran ng mundo ng kahirapan na kanyang kinalakhan. Si Alona ba ito? Ang boses na iyon ay malambot pero sapat na upang pigilin siya sa pagkilos. Opo, ako po si Alona. Ako po si Helena.
Ako po ang nagpasahod ng mga naglalaba dito sa lugar na ito. Narinig ko na may problema kayo ng anak ninyong lalaki. Nais ko po kayong tulungan. Yumuko si Alona, nahihiya sa hitsura niyang basang-basa at ang mga kamay ay nanginginig sa takot. Pumunta po kayo upang tulungan ako. Pumasok si Helena. Ang mga mata nito ay napatingin kay Miguel na nakahiga, walang malay. May sasakyan po ako sa labas. Pwede po nating dalhin si Miguel sa ospital agad. Ako na po ang bahala sa lahat ng gastusin. Nagtataka si Alona, hindi makapagsalita. Talaga po? Totoo po ba iyon? Totoo po. Alam ko po na mahirap kayong magtiwala sa mga estranghero. Pero sana po, magtiwala kayo sa pagkakataong ito. Tumingin si Alona kay Miguel, tapos kay Helena, siya na lang ang liwanag sa dilim ng kanilang buhay. Pakiusap, iligtas niyo po ang anak ko. Tumango si Helena. Sige po, pero bago tayo umalis, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Binuksan ni Helena ang bag at kumuha ng litrato. Sa litrato, isang batang babae na may kulot na buhok, maliwanag na mata, at isang anghel na ngiti. Ito po ang anak ko, si Rhea. Namatay po siya 3 taon na ang nakakaraan dahil sa sakit sa puso nang siya po ay 4 na taon pa lamang. Ang boses ni Helena ay kaunti na lang ang sigla, ngunit ang mga mata nito ay nanatili ang lakas at dangal ng isang ina na nakaranas ng matinding sakit. Simula nang mamatay siya, ang bahay ko po ay naging malungkot. May pera po ako, may kapangyarihan, pero wala akong naririnig na tawa ng isang bata. May anak po kayong babae, hindi po ba? Nagtaka si Alona. Si Rina? Oo, natutulog po siya sa kabila. Tumingin si Helena kay Rina na nakatupi sa ilalim ng manipis na kumot. Saglit na nagtaglay ng lungkot ang mga mata ni Helena. Parang muling nakikita ang kanyang anak. Napakaganda ng batang iyon. Parang si Rhea. Tahimik na bumalot ang kwarto. Ang tunog ng ulan sa bubong ay parang tunog ng tambol sa isang lamay. Alona, dahan-dahang sinabi ni Helena. Idadala ko si Miguel sa ospital at ako na po ang magbabayad ng lahat ng gastusin at bibigyan ko po kayo ng pera upang makapagsimula ng bagong buhay. Pero gusto ko pong hilingin sa inyo ang isang bagay. Tumingin si Alona. Ang mga mata ay naglalaman ng mga tanong. Ano po iyon? Malalim na huminga si Helena at malumanay na sinabi. Bawat salita ay parang tinaga sa hangin. Gusto ko pong ampunin si Rina. Ang utak ni Alona ay tila nag-crash sa narinig. Bumangon siya at umatras ng ilang hakbang. Ang luha ay bumagsak mula sa kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Ang anak ko? Hindi tinanggal ni Helena ang mga mata mula kay Alona. Hindi ko po siya gustong bilhin. Gusto ko lang po siyang mahalin, parang tunay na anak. Alam ko pong mahirap kayo at hindi po ninyo kayang ibigay ang magandang buhay sa kanya. Pero may pagkakataon po akong ibigay ang hinahanap niyang buhay. Pwede po kayong mag-isip para sa kapakanan ng inyong mga anak. Nagngingipin si Alona. Bawat salita ni Helena ay parang isang malamig na hampas ng hangin sa kanyang puso. Tumingin siya kay Miguel, ang labi ay maputla, ang hininga ay mahina, at pagkatapos ay tumingin kay Rina na natutulog. Ang mukha ay inosente at walang malay. Kung hindi niya tatanggapin, maaaring mamatay si Miguel. Kung tatanggapin niya, mawawala sa kanya si Rina. Bumagsak ang mga luha sa kanyang mukha at sumanib sa tunog ng ulan. Hindi, hindi ko kayang gawin yan. Lumapit si Helena at bumulong ng malumanay. Pwede po ninyong tawaging isang pagkakamali. Ngunit minsan, ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay ang magbigay ng sakripisyo. Hindi ko po kayo pinipilit magdesisyon agad. Pero, tandaan po ninyo, ang panahon ay hindi pabor sa inyo. Inilapag ni Helena ang isang business card sa lamesa at tahimik na umalis. Bago sumara ang pinto, nagbalik siya. Kung magbago po ang inyong isip, tawagan niyo po ako. Bago magbukang liwayway, habang ang mga hakbang ni Helena ay lumalayo,
Si Alona ay bumagsak sa sahig. Ang ulan ay patuloy na bumuhos, parang hindi natitigil. Yakap ni Alona si Miguel, at ang luha ay bumabagsak sa kanyang balikat. Anak ko, ano bang gagawin ko? Ayaw kong mawalan ng kahit isa sa inyo. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Alona. Pinagmamasdan niya ang dalawang anak. Isa ay nakikipaglaban sa lagnat. Ang isa ay nag-i-imagine ng mga mapayapang panaginip. Sa labas, patuloy ang ulan. At sa kanyang puso, isang bagyong bago ang nagsisimula, ang bagyo ng pagiging ina, ng kahirapan, at ng isang desisyong magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Muling bumuhos ang ulan ng mahina. Pumasok si Alona sa isang murang kapehan sa kanto, kung saan tinagpo siya ni Helena upang tapusin ang kasunduan. Nakasuotin siya ng isang lumang kamiseta na kupas na, at ang mukha niya ay tila tinangay ng pagod. Sa mesa, nakahanda na ang dokumento para sa paglipat ng karapatan sa pag-aalaga, pati na rin ang isang makapal na sobre. Pwede mong isipin pang mabuti, sinabi ni Helena. Ang boses ay kalmado habang hinahalo ang mint na kape. Wala namang pumipilit sa'yo, pero hindi hihintayin ka ng oras, Alona. Kailangan ni Miguel ng gamot ngayong araw. Tumingin si Alona sa labas ng salamin. Ang ulan ay nagpapalabo ng lahat. Para bang ang mundo ay umiiyak kasama niya. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa magdugo. Ang bawat alaala ay dumaan. Ang tawanan ni Rina. Ang maliliit na kamay na mahigpit na humahawak sa damit ni Mama. Ang boses na malabo. Mama, huwag kang umalis ha. Mama, Mama, huwag kang aalis ha. Bumagsak ang luha ni Alona. Ang kamay niya ay nanginginig habang hawak ang panulat. Gusto ko lang po, gusto ko lang po mabuhay si Miguel. Pasensya na, Rina. Ang tinta ay tumagos sa papel, isang pirma na nanginginig. Isang pagpapalit na isinusumpa ng kaluluwa ng isang ina. Nang umalis si Helena na may hawak na dokumento, si Alona ay nanatili sa kapihan. Nag-iisa, ang dilaw na ilaw ay tumama sa kanyang mukha na puno ng luha. Binuksan niya ang sobre at nakita ang maraming perang nakalagay at isang business card ng isang pribadong ospital. Sa puting papel, may mga bakas pa ng tinta na hindi natuyo, isang patunay ng desisyon na hindi niya malilimutan habang buhay. Sa labas, patuloy ang ulan. Ang umagang iyon, ang langit ng Manila ay kulay abo. Ang mga ulap ay mabigat at parang handang sumabog. Ang malamig at mahamog na hangin ay pumapasok sa mga kasuotan. Para bang may isang masakit na mangyayari sa hinaharap. Pinipili ni Alona ang ilang lumang damit ni Rina at inilalagay ang mga ito sa isang plastic bag. Ginagawa niya ito gamit ang nanginginig na mga kamay. Parang ang bawat paghipo sa gamit ng anak ay sapat na upang wasakin ang kanyang puso. Bawat damit, bawat luma at sirang manika, puno ng pawis at luha ni Alona. Naupo si Rina sa kandungan ng ina. Ang maitim na buhok ay magulo at ang mga mata ng batang babae ay masaya habang tinitingnan ang ulan sa labas. Hindi pa niya nauunawaan kung bakit nagsuot ng magandang damit ang mama niya, kung bakit ang babaeng mayaman ay dumaan kahapon, at kung bakit may sasakyan na naghihintay sa kanto ng kanilang maduming eskinita. Mama, pupunta tayo saan? Mama, saan tayo pupunta? Walang sagot si Alona. Mahigpit niyang niyayakap si Rina. Ang init mula sa katawan ng bata ay tila tumutusok sa kanyang puso. Bawat tibok ng puso ng anak ay nagiging sanhi ng pag-ubo ng kanyang hininga. Si Helena ay nakatayo sa labas ng pinto. Hawak ang payong, ang boses ay malumanay. Alona, malakas ang ulan. Dapat na tayong umalis. Naghihintay ang sasakyan. Tumango si Alona, parang robot. Inaalalayan niyang lumabas si Rina mula sa maruming kwarto, isang kwarto kung saan ang tawanan nila ay dati naririnig, ngunit ngayon ay tanging amoy ng amag at sakit na lamang ang natira. Nagsimulang mag-ulan ng malakas. Ang tubig ay dumadaloy sa bubong, bumabagsak at bumubuo ng maliliit na mga paddle sa kanilang mga paa. Hinawakan ni Rina ang kwelyo ng damit ni Alona. Mama, ayoko. Huwag mo kong iwan. Mama, ayoko. Huwag mo kong iwan.
Ang iyak na iyon ay kumabasag sa malamig na umaga. Si Alona ay dumapa. Niyayakap si Rina ng mahigpit. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang ulan at ang mga luha ay nagsanib. Rina, kailangan mong maging mabait. Mama, mama ay babalik agad. Ngunit alam niyang iyon ang kauna-unahang kasinungalingan na kailangang sabihin niya sa anak na ipinanganak niya. Si Rina ay kumikilos. Ang mga maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ni Alona. Mama! Mama! Ang driver ni Helena ay lumapit marahang kinuha si Rina. Ang iyak ni Rina ay sumabog sa buong eskinita. Tahimik na binuksan ni Helena ang payong. Ang mukha nito ay malamig na parang bakal. Ang sasakyan ay nagsimula ng gumalaw. Tumakbo si Alona ng ilang hakbang. Pagkatapos ay napaluhod sa gitna ng maduming eskinita. Ang mga tsinelas niya ay nahulog sa paa. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa lupa na puno ng putik. Rina! Ang tawag na iyon ay sumanib sa tunog ng ulan. Unti-unting naglaho sa hangin. Isang oras ang lumipas. Si Alona ay may hawak na sobre ng pera, tumatakbo papunta sa Santa Cruz Hospital. Nakatan si Miguel sa emergency room. Ang balat ay maputla at ang mga braso ay nakakabit sa mga IV. Lumabas ang doktor at maikli niyang sinabi, ang batang lalaki ay nakaligtas na sa krisis. Kailangan na lang ng pahinga at tamang nutrisyon para gumaling. Bumagsak si Alona, umiiyak at natatawa sabay. Tinitingnan niya si Miguel ang maliliit na mukha ng bata at ang hininga nito ay nagsimulang maging regular. Nailigtas na niya ang anak, pero nang hawakan ng bata ang kanyang kamay, narinig ang inosenteng tanong na parang isang kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Mama, nasaan si Rina? Bakit hindi siya kasama? Napahinto si Alona. Binuksan niya ang bibig, pero walang lumabas na salita. Tanging tunog ng ulan na dumadapo sa bintana ang narinig. Para bang ito ay mga sugat na nagsasabi sa kanya ng presyo ng desisyon. Si Rina ay pupunta sa isang mas mabuting lugar, anak. Bumangon si Miguel at bahagyang ngumiti. Hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ngumiti si Alona sa ilalim ng puting liwanag ng ospital at naramdaman niyang parang nawalan siya ng kalahating kaluluwa. Lumubog ang gabi. Naupo si Alona sa tabi ng bintana ng ospital. Tinitingnan ang mga patak ng ulan na dumapo sa salamin. Bawat patak ay parang isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Pagkatapos ng bagyo, ang langit ng Manila ay naging malinaw, ngunit sa puso ni Alona, walang liwanag na muling magbabalik. Si Miguel ay nakaligtas na sa krisis, at ang kanyang kalusugan ay dahan-dahang bumangon. Inilabas siya ng doktor mula sa ospital pagkatapos ng isang linggo, ngunit mula nang bumalik sila sa maliit na bahay sa slum ng Tondo, hindi na ang dating bata si Miguel. Tahimik na siya, hindi na madalas ngumiti. Kapag tinitingnan niya ang sulok ng kama, kung saan madalas maglaro si Rina ng mga manika, si Miguel ay tahimik na yumuyuko. Minsan, bigla siyang magigising sa kalagitnaan ng gabi at tatahiling ng mahina. Rina, bumalik ka na. Ang mga salitang iyon ay parang mga pana sa puso ni Alona, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang tanging magagawa niya ay umupo sa tabi ng kama, yakapin ang kanyang anak, at hayaang dumaloy ang mga luha. Tuwing umaga, mas maaga pang pumapasok si Alona sa trabaho. Bumalik siya sa paghuhugas ng mga damit ng mga mayayamang pamilya sa Makati, isang lugar kung saan ang bawat kurtina ay higit pa ang halaga kaysa sa buong buwan na renta ng kanyang bahay. Ang mga daliri ni Alona ay napuputi at magaspang dahil sa sabon at malamig na tubig. Ngunit hindi siya tumigil sa trabaho. Tuwing makikita niya ang isang itim na mamahaling sasakyan na dumadaan, mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Parang natatakot siyang makita ang maliit na mukha ni Rina sa likod ng madilim na salamin. Hindi pa siya nakapagkita ng kanyang anak mula noong araw na iyon ng ulan. Tuwing gabi, mag-isa niyang pinapalakas ang sarili sa pamamagitan ng pagpapaliwanag. Sa isang maliit na simbahan sa kanto, lumuhod siya. Ang mga kamay ay mahigpit na hawak ang rosaryo. Diyos ko, patawarin mo ako. Lord, please forgive me. Ang boses niya ay pabulong at ang mga mata ay pula mula sa kakaiyak.
Ang pari ay tahimik lamang. Ang mga mata nito ay puno ng awa. Alam ng lahat sa kanto na mula nang mangyari ang iyon, hindi na si Alona ang dati. At pagkatapos ay nagsimulang kumalat ang mga balita. Ang mga tao sa eskinita, ang mga nagpatuyo ng damit niya, ay nagbubulungan. Narinig ko, ipinagbili daw niya ang anak niyang babae sa mga mayaman sa Makati. Talaga? Kawawa naman ang batang iyon. Pero dahil doon, nailigtas ang anak niyang lalaki. Ang mga salitang iyon ay parang mga pangil na tumusok sa kanyang puso. Si Alona ay yumuyuko habang dumadaan, nagpapanggap na hindi naririnig. Ngunit sa gabi, tahimik siyang umiiyak sa dilim. Minsan, narinig ni Miguel ang mga bulong-bulungan. Tumakbo siya patungo kay Alona at niyakap siya. Mama, wala silang alam. Hindi mo kami ibinenta, di ba? Hindi sumagot si Alona. Ang tanging magawa niya ay yakapin siya ng mahigpit at ang mga luha ay dumaloy sa buhok ng kanyang anak. Iniibig ko kayong dalawa. Iniibig ko kayong pareho. Ang mga salitang iyon ay parehong tapat at isang pagpapahayag ng kasalanan. Habang tumatagal, si Alona ay nagsusumikap na magpatuloy. Ngunit sa kanyang puso, may sugat na hindi kailanman maghihilom. Isang hapon, habang siya ay naglalabas sa isang maliit na tindahan sa tabi ng kalsada, nakatagpo siya ng isang pahayagan na nahulog mula sa mga lumang papel na ipinadala ng mga tao upang mag-impake. Ang larawan sa front page ay tumambad sa kanya. Ito ay larawan ni Rina. Nakaputing damit ang batang babae, nakatayo sa tabi ni Helena at ng kanyang asawa. Pareho silang ngumiti ng maligaya sa isang charity event para sa mga mayayaman. Nakasulat sa headline, Helena Garcia at ang kanyang asawa ay masayang kasama ang kanilang adopted na anak, isang anghel na nagbigay ng himala sa kanilang pamilya. Ang mga kamay ni Alona ay nanginginig habang hawak ang pahayagan. Ang mga mata niya ay nakatutok sa ngiti ni Rina maliwanag, ngunit parang hindi na siya kilala. Hindi na ang batang may magulong buhok at madungis na mukha. Ngayon, si Rina ay naging anghel sa mga mayayaman. Inilapag niya ang mga kamay sa larawan. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Anak ko, talagang masaya ka ba? Ang hangin sa labas ng pinto ay humihip ng malakas at ang pahayagan ay nahulog sa sahig. Ang larawan ni Rina ay tinangay ng hangin at nahulog sa mga patak ng sabon. Si Alona ay yumuko at pinulot ang basang papel at niyakap ito sa kanyang dibdib na parang niyayakap ang kanyang nawawalang anak. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Alona. Tahimik niyang tinitingnan si Miguel na natutulog bago siya tumingin sa bintana. Sa labas, ang Manila ay kumikislap sa liwanag mula sa malalayong ilaw kung saan maaaring naninirahan si Rina sa isang marangyang buhay. Ngunit sa puso ng isang ina, mayroon lang isang malalim na puwang na hindi matutumbasan. Naalala mo pa ba ako, Rina? O nakalimutan mo na ang slam na ito? Nakalimutan mo na ang amoy ng kaning luto at ang tunog ng ulan sa bubong? Walang sagot. Tanging ang tunog ng ulan ang nagsimulang bumagsak. Parang ang langit ay muling umiiyak kasama niya. 6 na taon na ang lumipas mula noong araw na iyon ng ulan na nagbago sa lahat. Ang lungsod ay iba, na mas maliwanag ang mga ilaw sa kalsada. Ang mga matataas na gusali ay nagsulputan sa bawat sulok, ngunit sa puso ni Alona, may puwang na hindi kailanman mapupuno. Si Miguel ngayon ay isang binatang 16 na taong gulang. Tahimik siya. Ang mga mata ay malalim na parang naglalaman ng isang malungkot na kalangitan. Matapos siyang maligtas mula sa sakit, naging tahimik siya. Hindi na katulad ng dati na laging masaya at naglalaro. Sa puso niya, may isang tanong na hindi pa nasasagot ni Alona. Nasaan si Rina? Isang gabi, habang tumutulong kay Alona na maglinis sa kanilang maliit na kanto ng kainan na kanilang pinagtatrabahuhan, napansin ni Miguel ang lumang TV na nakasabit sa pader. Ang programa ay tungkol sa mga charity events ng mga mayayamang tao sa Manila. Isang batang babae na may itim na buhok at malalaking mata ang nakangiti sa harap ng mga flashing lights. Ipinakilala siya ng reporter.
Ito ang Rina Helena, ang tanging anak na ampon ni Mrs. Helena de la Vega, ang presidente ng Helena Group. Tumigil si Miguel. Ang bawat kurba ng mukha, ang ngiti na iyon hindi niya ito malilimutan. Kahit na 6 na taon ang nakalipas at kahit lumaki na si Rina, agad niyang nakilala. Si Rina nga, binitiwan ni Miguel ang basang-basahan at ang mga mata niya ay namumugto na sa luha. Mama, si Rina ay nasa bahay ng mayaman, hindi ba? Ang boses niya ay nanginginig. Pumutla si Alona. Ang baso sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig, nabasag. Miguel, huwag mong sabihin yan. Ang kanyang boses ay kinakalabit at ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ngunit hindi na nakinig si Miguel. Tumakbo siya palabas ng kainan, dumadaan sa mataong kalsada. Ang tanging naiisip ay, kailangan niyang makita muli ang kapatid. Kinabukasan, nagpunta si Miguel sa marangyang komunidad kung saan nakatira si Rina. Mataas na bakal na pader at mga CCTV camera sa bawat sulok. Tumayo siya sa harap ng gate. Mahigpit na hawak ang isang lumang larawan nilang magkapatid. Nilapitan siya ng isang security guard. Ano ang ginagawa mo dito? Gusto kong makita ang kapatid kong si Rina. Nagtawanan ng guwardya. Baliw ka ba? Paano magiging kapatid ni Helena ang isang batang may itsura at kasuotan mo? Pinalayas siya, ngunit patuloy na tumingin si Miguel sa likod ng mga pader. Sa loob ng bakuran, si Rina ay naglalaro sa piano. Ang kanyang buhok ay nakapusod. Ang mukha ay walang malasakit sa katotohanang may kapatid na lalaki na nakatanaw mula sa malayo. Samantala, si Alona natatakot na baka gumawa ng gulo si Miguel ay dumating din sa gate ng bahay ni Helena. Naitagilid niya ang kanyang ulo at nakita ang anino ng kanyang anak na dumaan sa bintana sa ikalawang palapag. Si Rina ay nakaupo sa ilalim ng maliwanag na ilaw, suot ang puting damit at tinatamasa ang pagiging isang anghel. Inilapat ni Alona ang kamay sa malamig na pader ng bakod. Hindi na mapigilan ng mga luha na patuloy na dumadaloy. Nakita siya ng isa sa mga guwardiya at sumigaw. Ikaw na naman? Umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang batang babae. Ang inang nagdadalamhati ay nag-aalangan. Ang kanyang mga paa ay nanghihina. Hindi niya kayang tawagin ang pangalan ng anak. Hindi niya kayang mag-iyak ng malakas. Natatakot siyang kung magsabi ng, Mama, masisira ang buhay na tahimik na tinatamasa ng kanyang anak. Huling eksena, si Miguel ay nakatayo. Pinapanood ang kanyang ina na tinulak palayo at ang puso niya ay napuno ng galit. Kung ang mundong ito ay may lugar lamang para sa mga mayayaman upang panatilihin ang kanilang kaligayahan, kukunin ko si Rina anuman ang mangyari. Ang ulan ay nagsimulang bumagsak muli tulad ng araw na nawalan sila ng Rina. Ngunit sa pagkakataong ito, si Miguel ay hindi na isang batang walang kalaban-laban at nangako siya, hindi na siya papayag na muling makita ang kanyang ina na umiiyak. Ang mga araw ng kapayapaan sa mansyon ng mayamang pamilya ay nagsimulang mag-crack nang magkasakit si Helena. Ang muling pag-atake ng kanyang sakit sa puso ay nagdulot sa kanya ng ilang linggong pagkapirmi sa ospital. Sa puting kwarto, amoy antiseptic ang hangin. Ang makapangyarihang babae ay nakahiga sa kama, hirap sa paghinga, at ang mga mata ay naglalaman ng isang takot na matagal niyang tinago sa nakalipas na mga taon. Si Arturo, ang kanyang asawa at presidente ng kanilang kumpanya, ay nakaupo sa tabi, hawak ang kamay ng kanyang misis. Helena, anong nangyari sa'yo? Hindi ka na katulad ng dati. May tinatago ka bang bagay? Ang mga labi ni Helena ay nanginginig. 10 taon ng buhay sa kayamanan at kasikatan, ngunit tuwing titingnan niya ang mga mata ni Rina, naaalala niya ang titig ni Alona nang pirmahan nila ang mga papel ng kapalaran. Arturo, may isang bagay na kailangan mong malaman. Ang kanyang boses ay nauurong. Si Rina, hindi siya ating tunay na anak. Natahimik si Arturo. Ano? Ang ibig mong sabihin? Bumagsak ang mga luha ni Helena. Ang boses ay naputol. Noong mga taon na iyon, nakilala ko ang isang mahirap na ina.
Ang anak niyang lalaki ay may sakit, malapit ng mamatay. Ginamit ko ang pera upang bilhin ang batang babae niya. Gusto ko lang magkaroon ng anak na mahalin, ngunit hindi ko inaasahan na ang pagkakamaling iyon ay hahantong sa akin sa ganitong kalagayan. Hindi alam ni Helena na si Rina ay nakatayo sa labas ng pintuan ng kwarto. Matagal nang nakikinig. Ang buong katawan ni Rina ay nagyeyelo. Parang ang buong mundo ay gumuho sa kanyang harapan. Hindi ako ang tunay na anak? Imbenta ba ako ni Mama? Lumiwanag ang mga mata ni Rina at agad siyang umatras. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Naaalala niya ang mga pagkakataon kung kailan tinatawag na mapagkawang gawa si Alona ang mga titig ng kanyang ina kapag pinag-uusapan ang mga batang ulila. Ngayon, naiintindihan na niya, siya pala ang batang iyon. Sa gabing iyon, ang langit ay bumagsak sa isang malakas na bagyo. Tumakas si Rina mula sa bahay, tanging ang isang lumang larawan na nahulog mula sa kwarto ni Helena. Ang kanyang dinala isang larawan ng isang mahirap na babae na may dalawang batang hawak sa kanyang mga kamay sa tabing ilog. Sa ilalim ng larawan ay isang malabong sulat, si Alona at ang mga anak, taong 20. Alam ni Rina kung saan siya pupunta. Sumakay siya sa huling bus papunta sa suburb kung saan nakita niya ang isang dating tirahan sa larawan. Malakas ang hangin, ang ulan ay dumadaloy ng mabilis, at ang payong ay hindi kayang protektahan siya. Samantalang si Miguel, matapos marinig ang balita na nawawala si Rina, ay agad na nagsimulang hanapin siya. Tumakbo siya sa buong mga kalsada, tinatawag ang pangalan ng kanyang kapatid sa kalagitnaan ng kulog. Sa lumang pier, kung saan minsan si Alona ay nagtitinda ng mga gamit, bumaba si Rina mula sa bus. Basang-basa, sa gitna ng malakas na ulan, nakakita siya ng isang pamilyar na anino, isang mahirap na babae na nagtatangkang itaas ang tarp ng isang maliit na tindahan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, para bang tumigil ang oras. Tumatagilid si Rina at tinawag ng mahina, "Mama!" Nagulat si Alona. Binitiwan niya ang tarp at mabilis na tumakbo upang yakapin ang anak. "Rina! Anak ko! Ikaw ba talaga yan? Diyos ko, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito." Nagyakap ang mag-ina sa gitna ng ulan. Umiiyak. Inilapit ni Rina ang mukha sa balikat ng ina at naramdaman ang tunay na init ng pagmamahal ng isang ina na matagal na niyang hinahanap. "Pasensya na po. Hindi ko alam. Akala ko po ay namatay na ang tunay kong ina." Si Alona ay nahirapan. Hinahaplos ang buhok ng anak. "Hindi, anak. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagpaalis sa'yo dahil gusto kong mailigtas ang kuya mo." Napamulagat si Rina. "Si Miguel, nasaan po siya?" Hindi pa siya nakasagot nang marinig nila ang isang malakas na tunog ng busina. Sa dulo ng kalsada, kumislap ang mga ilaw ng kotse, isang truck ang dumadaan, at si Miguel ay tumakbo. Sinusubukang tawirin ang kalsada upang makapunta sa kanila. Isang malakas na tunog ng banggaan. Sumigaw si Alona, "Miguel!" Nang bumagsak si Miguel, ang dugo ay dumadaloy sa kalsada. Tumakbo si Rina patungo sa kanya, lumuhod sa tabi ng kapatid. Ang malakas na ulan ay sumama sa kanilang mga luha. Si Miguel ay binuksan ang mga mata. Nagbigay ng mahina ngunit masayang ngiti nang makita ang kapatid. "Nahanap kita! Sa wakas!" Sumigaw si Rina. "Hindi! Kuya, wag mong iwanan ako." "Pasensya na at dumating ako ng huli." Yakapin ni Alona ang kanyang dalawang anak sa gitna ng bagyo, ang tunog ng ulan, at ang kanilang iyak ay nagsanib. Ang tadhana ay hindi makatarungan. Ang ina na nagbuwis ng anak upang iligtas ang isa, ngayon ay nahaharap sa panganib na mawalan ng pareho. Habang ang ulan ay humuhupa, ang langit ay nanatiling kulay abong malungkot, tulad ng sakit na hindi kayang malunasan. Sa isang lumang kama ng ospital, nakahiga si Miguel, ang kanyang mukha bilang isang 14 na taong gulang na bata. Ang ngiti ay nanatili, parang huling liwanag sa isang mundong puno ng dilim. Naupo si Alona sa tabi,
Ang kanyang mga kamay na payat ay mahigpit na hinawakan ang kamay ng anak, nanginginig na parang takot na pag binitiwan niya ito, mawawala si Miguel magpakailanman. Miguel, bukas ang mga mata mo, tingnan mo, andito si Rina. Mama, mama, natagpuan ko na siya. Walang sagot maliban sa tunog ng monitor na may mabagal at mahihinang tibok ng puso. Lumuhod si Rina sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ni Miguel. Ang mga luha ay dumadaloy sa ibabaw ng kamay ng kanyang kuya. Huwag mong iwanan ako. Hindi ko pa nasabi na mahal kita. Gusto ko sanang magkasama tayong lahat, ngunit hindi nabibigyan sila ng pagkakataon ng mundo. Ang isang tuwid na linya sa screen ng monitor ay patuloy, at ang tunog ng beep ay parang isang talim na tumama sa puso ni Alona. Sumigaw siya ng malakas. Ang boses ay puno ng sakit. Hindi! Diyos ko, huwag mong kunin ang anak ko. Pakiusap, huwag mo siyang kunin. Dahil sa bukas na pinto ng kwarto, si Helena ay nakatayo ng tahimik. Lumapit siya at tinitigan ang tanawin. Ang mga kamay ng ina ay humahaplos sa anak na wala ng buhay, at si Rina ay nanginginig sa mga luha. Alam niyang ang kasakiman at sariling interes niya ang nagpasimula ng lahat ng trahedyang ito. Lumuhod si Helena sa harap ni Alona. Ang boses ay halos hindi marinig. Pasensya na, pakiusap, patawarin mo ako. Inisip ko na maaari kong bilhin ang pagmamahal gamit ang pera, ngunit nagkamali ako. Inagaw ko ang kaligayahan mo, pati na ang mga anak mo. Tumingin si Alona kay Helena. Ang mata ay walang emosyon, ngunit walang galit. Walang makakabili ng pagmamahal ng isang ina. Yun lang ang tanging bagay na walang presyo sa mundong ito. Napaiyak si Helena. Kinabukasan, nagpunta siya sa simbahan ng San Pedro at nagsisisi. Sa harap ng estatwa ng Birheng Maria, lumuhod siya at ang mga luha ay bumuhos ng walang humpay. Nagkasala ako, ginamit ko ang pera upang bilhin ang isang inosenteng kaluluwa. Pakiusap, patawarin mo ako. Gagawin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko upang magbayad para sa aking pagkakamali. Matapos iyon, itinatag niya ang Rina Miguel Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga batang mahihirap, sa mga batang walang pagkakataon na mag-aral o magkaroon ng isang tunay na tahanan. Sa isang metal na plaka sa harap ng punong tanggapan ng fundasyon, nakasulat ang mga salitang, "Walang batang nararapat na isakripisyo para lang magkamal ng kaligayahan ng iba." Pagkalipas ng ilang buwan, si Alona at si Rina ay namumuhay sa isang maliit na kwarto. Simpleng buhay, ngunit puno ng init at pagmamahal. Tuwing umaga, magkasama nilang binabaybay ang daan papunta sa pier, ang huling lugar na dinaluhan ni Miguel, upang magdasal at mag-alay ng insenso. Isang umaga, ang araw ay sumikat. Pagkatapos ng matagal na ulan, ang mga sinag ng araw ay tumagos sa mga sirang bubong at nagbigay liwanag sa slum, parang isang pag-asa na muling nabangon. Ang malumanay na hangin ay dumaan, may dalang amoy ng dagat at tunog ng kampana mula sa malalayong simbahan. Ipinatong ni Alona ang puting bulaklak sa libingan ng kanyang anak at mahina niyang sinabi, "Miguel, magpahinga ka na. Dahil sa'yo, naiintindihan ko na ang tunay na pagmamahal ay walang halaga. Kahit gaano pa kami kahirap, kahit gaano kami kasaktan, hindi ko na ito ipagpapalit muli." Si Rina ay nakatayo sa tabi, mahigpit na hawak ang kamay ng ina. "Mama, maririnig ni Kuya Miguel yan. Naniniwala ako." Nagngiti si Alona sa mga luha. Itinaas ang mata sa langit. Ang mga sinag ng araw ay pumasok at tumama sa mga mata ng mag-ina. Mga mata na puno ng sakit. Ngunit ngayon ay puno na ng pag-asa at kapayapaan. Sa isang mundong kung saan ang pera ay maaaring bumili ng lahat, may isang bagay lamang na hindi kayang bilhin ang tunay na pagmamahal. Ang kwento ay nagtapos. Habang ang araw ay sumisikat, nagbigay liwanag sa bawat kanto, sa bawat sirang bahay, tulad ng isang patunay na ang liwanag ng pagmamahal ay makakabangon mula sa pinakamadilim na lugar.